Si Domingo Abella ay isa sa mga kababayan nating Bicolano na nag-alay ng buhay para sa adhikain ng kalayaan. Isa siya sa mga makabayang Pilipinong tumindig laban sa kolonyal na kapangyarihan ng Espanya noong panahon ng himagsikan. Sa kabila ng panganib at takot na dulot ng mga mananakop, buong tapang niyang sinuportahan ang mga layunin ng katipunan at pinatunayan na ang pag-ibig sa bayan ay higit pa sa sariling kapakanan. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing inspirasyon sa mga Bicolano at sa lahat ng Pilipino na patuloy na lumalaban para sa dangal at kalayaan ng bansa. Pero, sino nga ba si Domingo Abella? Si Domingo Abella ay ang pinakabata sa 15 martir ng Bicol na binitay sa Bagong Bayan noong ika-4 ng Enero taong 1897 dahil sa pakikipagtulungan sa katipunan noong panahon ng himagsikan laban sa Espanya. Si Domingo Abella ay isinilang sa Nueva Cáceres, ngayon Naga City, Camarines Sur noong 1873. Ang kanyang ama ay si Manuel Abella na isang negosyante at may-ari ng lupa at nakasama niya na binitay sa Bagong Bayan. Ang kanyang ina ay si Bibiana Mirtadeo Isaac na isang may bahay. Bata pa lamang siya ay nakitaan na siya ng kahusayan sa mga aktibidad na pang-isipan at kahanga-hanga ang kanyang galing sa iba't ibang palakasan tulad ng eskima, sipa, arnis at pagsakay sa kabayo. Sa kabila ng kanyang murang edad, siya ay naging isang matagumpay na negosyante at surveyor. Lumaki rin siyang matapang at dahil sa likas niyang katapangan, madalas niyang kinokondena ang mga Espanyol sa harap ng maraming tao. Sa impluwensya ng kanyang idealistikong paniniwala bilang isang kabataan tungkol sa pagmamahal sa bayan, nahikayat siyang sumali sa katipunan. Isa sa mga gawain niya sa katipunan ay ang paghihikayat sa mga katutubong Negrito ng bundok Isarog na umanib sa kilusan. Sa pagsisimula ng rebolusyon ng katipunan, dumalo siya sa mga sekreto at madalas na pagpupulong sa Nueva Cáceres upang pag-usapan ang mga paraan kung paano masusuportahan ang kilusan. Matapos malaman ng mga Espanyol ang kanyang mga gawain para sa kilusan, naglabas sila ng utos para sa kanyang pagdakip. Siya ay isa sa mga pinaratangan na nangunguna sa rebelyon at sa plano na patayin ang lahat ng Espanyol sa Nueva Cáceres. Kahit na walang sapat na ebidensya, siya at ang iba pang mga akusado ay dinala sa Maynila na nakakadena, noong Setyembre taong 1876 sakay ng barkong Isarog. Siya ay ikinulong sa Fort Santiago, sa isang maruming selda kung saan siya ay hinagupit, ininsulto, at binugbog ng mga sundalong Espanyol. Noong ika-29 ng Desyembre taong 1876, isang hukuman ng militar ang nagusig sa kaso laban sa mga rebelde sa Bicol. Siya ay pinaratangan na nagbigay ng tulong kay Florencio Lerma, ang pinuno ng kilusan na umano'y nakatanggap ng armas mula kay Tomas Prieto ng Cavite upang gamitin sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Kahit na walang nakitang katibayan, ang hukuman ng militar ay nagdesisyong hatulan ang lahat ng akusado na nagkasala ng rebelyon, isang krimen na may parusang kamatayan alinsunod sa Artikulo 230 ng Kodigo Penal ng Espanya. Noong ika-4 ng Enero taong 1897, ipinatupad ang hatol sa kanya, kasama ang kanyang ama at ang iba pang mga martir mula sa Bicol. Sila ay pinaharap sa mga sundalong Espanyol sa Bagong Bayan, 5 araw pagkatapos ng pagiging martir ni Jose Rizal. Siya ay pinatay sa edad na 25. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.